Apektado ka, no? Apektado ka? Muntik na. Yan po si Ma'am Clarissa. Thank you. Ma'am Clarissa. Kayo po pala yung tumawag kanina. Pasensya na po kayo, ha? Wala pong sumalubong na hospital staff sa inyo. So, buti na yun. Para nakapag-observe ako na wala nakakakilala sa akin. As the new medical director, I just want to check effective ang management sa ospital. Effective po. In fact po. Hinihingi ko ba opinion mo? Hindi po. Bakit ang mga information na lumalabas sa bibig mo parang diarrhea? Hindi po, nasanay lang po. Hindi po sa diarrhea, magkukwento po. Briones din po pala kayo. Kasi po, sa pagkakaalam ko, iisa lang po ang anak ni Dr. Martin Briones, the founder. At ako yun. Si David malaki na napasama sa amin. In short, sampid, ampon. Parang kinakapatid. Taga-census ka? Hindi po. Bakit ba nag-uusisa ako ng mga tanong-tanong ng pamilya ninyo? Tama po kayo doon. Sinasabi ko lang po. Napadaan ako kanina sa ICU and I saw this nurse. Nurse Jane ba yun? Sa uniforme niya, ER nurse siya. Bakit pinapayagan niyo na pakalat-kalat ang mga nurses? Hindi ba sila busy sa ER? Kasi po ni-refer po niya yung pasyenteng bata. Bakit si David nag-i-indicate sa kanya? Kasi po sila po yung nagsugod dito sa ospital. Tsaka, kung hindi niyo po alam, lahat po ng nurse, dinidikitan ni Sir Briones. Talaga? Pati ikaw? Except po ako. Bakit? Hindi lang naman po ako isang nurse. Ako po ang head nurse. Head nurse na chismosa. Wala bang ginagawa mga nurse dito kundi magchismisan? Hindi po. Nag-check din po sila ng blood pressure. Bakit ikaw kapag nag-check, mas nakakainis? Handa mo pinakamalapit na station, mag-spot check mo. Kasama ni Jane si David sa ICU. Feeling ko ito na yun Si Nurse Jane na ang babaeng magpapatingin sa kanya, di ba? Well, I hope. Kaya naman tayo nasasabihang chismosa Pati tuloy ako nadadamay. Nurse Shira, Nurse Tammy. This is Dr. Clarissa Briones, stepsister of Sir David at isa rin sa stockholder ng ospital na to. Hello po. Salamat sa chismis, Tita, nakita ko na yung babaeng sinasabi mo. You wouldn't believe it. Nurse siya sa sarili nating ospital. Is that true? Well, tell me, Clarissa. Meron ba akong dapat ipag-alala? Well, kung nakita mo lang kanina yung nakita ko, maniniwala ka sa akin. But don't you worry. I'll take care of her. I'll make sure na hindi siya makakagawa ng gulo sa buhay ni Dave. Bye. Pagsabihan mo mga nurses mo, nurse lang. Ayoko na nakikipagchismisan sa kalagitnaan ng trabaho. Talking is toxic. Yun na nga, kailangan ko kasi malaman kung naaprobahan yung request ko dun sa shift ko. Kailangan ko ng oras para mahanap yung nanay ng bata. Dahil malamang na itawag mo na sa mga pulis at sa bantay bata pero wala pa rin balita, hindi ba? Kasi hindi rin ma-ooperahan yung bata hanggat wala yung nanay niya. Naiidiwihan mo naman ako, diba? Kayong dalawa, nurse ba talaga kayo dito? Can't you see we're in a meeting? Dito niyo pa talaga napiling magkwentuhan at mamasyal. Kaya po kami nandito kasi gusto ko lang pong malaman kung naaprobahan po yung request ko dun sa shifts namin. 10 a.m. 10 a.m.? Hindi ko ba nakikita punong schedule, Kayo na ka makikipagpalit. Pero nirequest ko naman po kasi yun bago pag ginawa. Okay, gusto mo ng 10? Alright. Transfer kita sa graveyard shift. 10 p.m. to 6 a.m. Ho? Ayaw mo? You can file a resignation anytime. Now, if you excuse us, we're in the middle of a meeting, you may leave now. As I was saying, isang beses pa naman ko ito. Meron
makakapatay ako ng may-ari ng ospital, promise. Ang galing-galing niyo talaga, doktora. Pero yun, di ba? Napahiya yung babae. Nakita niyo yung mukha. Di ba? Napahiya talaga. Di ba, doktora? Open your mouth, bite. Tapos inhale, exhale. Para mas madali ang breathing. Pagaling ka, ang ganda-ganda mo pa naman. Lapit ka nang gumaling. Balik ako, baby, ah. Shine, nawawalan na ako ng pag-asa. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakikita yung nanay ni Rose. Nakapagtaka nga, eh. Ano ba yan? For the end time, nakakombivent pa rin ang batang yan. For the end time, pinapauso ka niya, hindi naman nakakahinga ng maluwag. Aba, next time, ilipat niyo na ng government hospital yan. Ikaw, Jane. Di ba gusto magpakabayani? E di ikaw magbayad ng hospital bill ng batang yan. Tapang mo eh. Taka ng pambayad. Alam mo, kung hindi lang kasalanan sa Diyos ipanalangin, sana yung doktorang yun ang nandyan sa kalagayan ng batang yan. Jane, huwag mo nang patulan yan. Magpasalamat ka na lang at hindi mo siya kamuka. Mas maganda ka. Uy, teka lang. Baka naman swertihin ka. Mamaya mahanap mo yung nanay ni Rose. Pero naman nakakapagtaka. Nasaan kaya yung mga pamilya niya, yung mga kasama niya? Kasi wala naghahanap sa kanya eh. Para? Oo, gagabihin po ako ng uwi ngayon. May hinahanap kasi akong kamag-anak ng pasyente ko eh. Wala akong kawang gawa lang to. Auntie, sige na. Tawag na lang po ako mamaya. Baka manakaw yung telepono ko. Sige po, bye-bye. Ay, boy. Pwede magtanong? Depende kung may pera kayo. Ay, papambihira ka naman. Magtatanong ako, buhay ang nakasalalay sa tanong ko, tapos pera ang kailangan mo? Eh, may hirap po ang buhay, ate. Pasensya na lang din. Gusto nyo, sa iba kayo magtanong. Kakaloka ka naman. Oh! Sumagot ka na maayos, ha? Itong batang ba to, kilala mo? Ito? Bakit po? Nasa ospital kong batang to, malubha ang sakit. Kailangan kong makita yung pamilya niya. Kilala mo ba siya? Wey, ano bang meron dyan? Baka pwede naman kaming makiambun dyan. Sige na, ate. Umalis ka na. Delikado kasi dito sa lugar namin. Sa iba ka na lang magtanong. Sige na. Ano? Tirayan na natin. Hindi talo yung aling yun. Liligtas niya ang kapatid ko.